Binuksan lang ng babae ang pinto ng kotse. Pero aksidente niyang natanggal ito at tumilapon ng ilang metro ang layo. Nang kukumprontahin na sana siya ng lalaki, ikinumpas ng babae ang kanyang kamay, at isang kidlat ang tumama sa likod ng lalaki. Ano nang sabi mo? Ulitin mo nga. Anong nangyari? Tuwing nag-aaway kami ni Linsu, nasisiraan ang sasakyan ko. Napakamalas naman ito. Ang kakaibang pangyayaring ito ay ikinatakot ng lalaki. Agad niyang inutusan ang assistant niya na magpadala ng ibang sasakyan. Pagka-uwi niya, hindi napigilan ng babaeng mapanlinlang. Tumakbo sa lalaki para magsumbong. Sinabing ang babae ay may kabit. Nang mahuli siya nito, ay pinagsusuntok at pinagtatadyakan siya. Ang malaking peklat sa noo niya ang ebidensya. Nang marinig ito ng babae, agad siyang natawa. Ang totoo, pinipilit siya ng babaeng mapanlinlang na makipaghiwalay. At saka nagsarili ng drama at sinaktan ang sarili. Hindi niya akalaing maniniwala ang lalaki sa mga kasinungalingan niya. Diretsong inilabas ang kasunduan sa diborsyo para papirmahin ang babae. Akala niya ay gaya ng dati. Magmamakaawa at hahabol pa rin ito sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, ang babae ay walang pag-aatubiling pumirma. At pagkatapos, binati pa siya na magkaroon agad ng anak kasama ang kanyang kerida. Pero may isa pa agad na malaking pagtitipon sa negosyo na kailangan niyang puntahan. Dahil hindi pa tapos ang proseso ng diborsyo nila. Piniling ng lalaki sa babae na samahan siya sa piging. Pumayag naman agad ang babae, dahil balak din naman niyang pumunta. Tutal, dadalo rin ang lalaking itinadhana para sa kanya. Pagkarating niya sa museo, naramdaman agad ng babae ang presensya niya. Agad niyang hinanap ang impormasyon tungkol sa lalaki. Impormasyon. Si Yanzhou, 27 anyos, may taas na 1 metro at 88, ang namumuno sa Yan Group, isang eksperto sa teknolohiya, at may malamig na personalidad. Napaka-pribado at misteryoso ng kanyang buhay. Wala siyang tiwala sa mga babae. Hindi ko akalain na ang ika-10 buhay ni Yanzhou ay magiging ganito pala. Mahirap pala siyang mapaamo. May kailangan ka ba? Maraming babaeng gustong sumabit sa mayayaman. Hindi ikaw ang una. Sa susunod, huwag kang gagamit ng ganito kababaw na paraan. Sa tingin mo ba pera ang habol ko sa'yo? Hindi ba? Siyempre hindi. Ang totoo. Ama yan. Tara na. Yanzhou. Kahit na magkamali ka tungkol sa akin, ayos lang. Nagsisimula pa lang ang palabas. Darating ang araw na mamahalin mo rin ako. Linsu. Alam mo ba, kung sino ang lalaking kausap mo kanina? Sinabi ko sa iyong huwag mo siyang gagalitin. Hindi mo siya kayang kalabanin. Alam ng babae kung sino siya. Meron pa nga silang 1,000 taong pag-iibigan. Dahil 1,000 taon na ang nakalilipas, ang orihinal na katawan ng babae ay napagbintangan ng isang mainggiting kinakasama. Habang siya ay naghihingalo, biglang may lumitaw na hindi kilalang lumilipad na bagay sa kalangitan. Pagkatapos, lumabas ang isang kamukhang-kamukha niyang alien. Walang pag-aalinlangan, minanako ang pagkakakilanlan ng babae. At nabuhay bilang siya, para ipaghiganti siya. Habang buhay akong mamahalin ng aking minamahal na emperador. At ang babae naman ay walang kamatayan. Maging si Qin Shi Huang ay hahanga sa husay niya. Ngunit ang dahilan kung bakit niya ito ginawa, ay dahil kahit ang mga dayuhan ay kailangan ding dumaan sa pagsubok. At ang babaeng orihinal na may-ari ay ang kanyang kapalarang mapahamak. Ngunit ang kapahamakang ito ay nahahati sa 2 bahagi. Ang ikalawang bahagi ay sa kasalukuyan, pagkatapos ng 1,000 taon. Ang orihinal na may-ari ay tuluyang nabaliw, dahil sa kanyang asawa at sa isang babaeng mapanlinlang. Nagbalak siyang wakasan na ang lahat, at ang kailangan gawin ng alien ay palitan siya at mabuhay. At hanapin ang taong itinakda ng tadhana. Para makasama niya habang buhay, pero hindi niya inaasahan na ang asawa ng orihinal na may-ari ng katawan ay isang talipandas na lalaki. Nag-aalala siya na ang babae ay makakaengkwentro sa CEO, at madamay siya, kaya inutusan niya ang babae na umuwi agad at doon manatili. Pero ang babae ay matagal ang hindi ang kanyang sunod-sunuran na asawa. Paano ko pa siya pagbibigyan? Ipinapahiwatig na hindi pa ako tapos maglaro. Pero sumunod na segundo, tumakbo ang babaeng mapaglaro para sabihan ang lalaki na malapit na siyang sumabak sa kompetisyon. Pinapupunta niya ito para suportahan siya. At sinabing kung mananalo siya, mismo ang International Dance King ang mag-aabot ng premyo. Siya ang aking kabiyak, na nagsimulang sumayaw sa entablado. Akala ko naman kung gaano kagaling sumayaw. Ang tagal-tagal na niyang sumasayaw. Ano nang sabi mo? Hindi kayang pahalagahan ng baboy ramo ang pinong darak. Naiintindihan mo ba? Para siyang alimasag kung sumayaw. 5,000 taon na ang kulturang Chino namin. Sinong hindi mas magaling sumayaw kaysa sa kanya? Baduy ka. Anong sinasabi mo? Alam mo ba kung sino yung nasa entablado? Si He Jiao yun. Isang sikat na first-rate actress. At ang kasintahan ni Emma Shen Jies ng Shen Group. Unang pag-ibig, liwanag ng buwan ko. Ikaw, sa tingin ko, naiinggit ka lang sa kanya. Yun lang, liwanag ng buwan pa siya. Bulag talaga ang mga mata ni Shen Jies. Talagang bulag. Anong sinasabi mo? Sinong sinasabi mong bulag?
Naglakas loob kang insultuhin si President Shen. Titignan natin kung hindi kita maturuan ng leksyon. Ikaw na maliit na nakakatuwa. Ikaw. Galing lang siya sa probinsya. Walang alam sa mundo. Bakit mo pa siya pinapatulan? Aba. Isa ka lang palang walang modong probinsyana. 300 taon akong nagsanay sa pagsasayaw. Hindi man ako kilala sa buong mundo. Isa naman akong kilalang guro sa sayaw sa dakilang dinastyang Suan. Estudyante ni Yan Chon. Wala kang karapatang hamakin ako. At sabihing 300 taon. Hindi ka ba natatakot mabali ang dila mo sa kakapangako? Ang galing mo palang sumayaw. Kaya, ikaw na ang sumayaw. Sige na. Naku, At-an. Huwag mo na siyang pahirapan. Tinatamad na siyang makipag-usap pa sa kanila. Sakto ngayong araw na ito, ipapakita niya sa kanila ang kaya niya. Kasunod nito ay isang kakaibang sayaw na parang mula pa noong unang panahon. Kailangan niya lang ikembot ng kaunti ang kanyang puwitan. At agad na nakakuha ng masigabong palakpakan mula sa mga manonood. At naakit din ang atensyon ng presidente. Pinapanood ang kakaibang mga galaw ng sayaw sa kanyang harapan. Parang nakita ko na ito dati. Linsu, sino ka ba talaga? Paano nangyari ito? Paano niya nasayaw? Ang sayaw ni Master Yuro. Impossible ito. Puno siya ng isang probinsya ng babae. Klasikong Chino. Ang sakit. Saan ang sakit? Dito, ang sakit. Masakit din ang katawan ko. Masakit lahat. Anong ginagawa niya? Si Amayan yan. Alam mo, lahat ng babaeng lumalapit kay Amayan, ipinapakain sa mga isda. Gusto ba niyang mamatay? Gusto niyang mamatay. At-an, minamaliit mo talaga siya. Tinitingnan ko. Sinasadya niya talagang akitin si Amayan. Kakaiba, kapag lumalapit sa akin ang ibang babae, nagkaka-allergy ako. Pero bakit ngayong nakita ko siya? Parang may bumubukal na pagnanasa sa akin. Gusto ko siyang angkinin ng walang dahilan. Pwede mo ba akong hilutin dito? Kung gusto mong mangganso, marami dyan sa labas. Tinulungan lang kita kanina, dahil emergency. Huwag kang abusado. Hindi mo ba ako matutulungan hanggang dulo? Sasabihin ko ulit, huwag mo akong lapitan ng may pakay. Ayoko sa mga babaeng mapanlinlang. Pero hindi naman ako ganito. Linsu, kung lolokohin mo ako, humanda ka. Ano ka ba, nananakit ka ng babae? Boss yan. Pamilya ko ang problema na ito. Kaya huwag ka sanang makialam. Hindi mo pa alam, di ba? Ang babaeng ito at ako ay, wala akong pakialam kung ano ang relasyon ninyo. Ang manakit ng babae sa harap ko, ay isang bagay na hindi ko kinukonsinti. Pasensya na po, Jinfian. Nagkamali ako. At saka, wala akong interes sa mga problema mo sa pamilya. Pati sa kanya. Nakakatawa talaga tong probinsyanang to. Ang dami ng babaeng nakilala ni Emayan. Tapos siya, aasahin niyang maging phoenix siya galing sa pagiging simpleng manok. Ambisyosa lang talaga. Linsu, binabalaan kita. Kapag lumandi ka pa kay Yanju, wala kang makukuha sa akin. Ano ito? Hindi ba pumayag kang makipagrelasyon sa akin? Nagsisisi ka na ba? Jiao Jiao, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Mamaya ko ipapaliwanag sa iyo. Kuya Jay-Z, sa totoo lang, hindi kita kukulitin. Magbibigay ako ng daan para sa kanya. Kahit mahal na mahal kita. Basta maging masaya ka lang. Tontang to. Anong sinasabi mo? Hindi mo ito kasalanan. Wala siyang kasalanan. Malandi siya. Sumingit siya sa pamilya ng iba. Sinira niya ang kasal ng may kasal. Nilanto din niya ang may asawa, naging kabit. Tama lahat yan. Shen Jice, pinagtatanggol mo talaga siya. Kuya Jice, tingnan mo siya. Linsu, sasabihin ko ulit sa'yo, wala kaming mali siya ni Jiao Jiao. Ihiwalayan muna kita, bago ko siya sasagutin. Hindi ko hahayaang siraan mo siya. Lalo na't wala siya rito. Kung ganun, ang ibig mong sabihin, habang kasal, basta't walang nangyaring pagtatalik, hindi maituturing na pangagaliwa, pwede palang basta-basta na lang laruin, no? Ikaw, CJ, sige, sundin natin ang pamantayan mo. Sige, pumunta ka na. Boss yan. Aray. Boss yan. Bakit mo sinasaktan ang babae? Tulungan mo akong makatayo. Kung hindi ay ano. Binabalaan kita. Huwag mong isipin na ako,
ay lalaking basta mo na lang maaakit. Wala akong interes sa iyo. Huwag mo akong pag-aksayahan ng panahon. Paano kung sabihin kong, kailangan kitang kulitin? Anong gagawin mo? Babaeng to, Linsu. Sumama ka sa akin. Sino ka ba sa akala mo? Sasama ako sa'yo. Bitawan mo ako. Linsu, huwag mo akong subukang galitin sa harap ng ibang tao. Huwag mong isipin na sa ganitong paraan, maibabalik mo pa ang ating kasal. Linsu, napakasama mo. Parang awa mo na. Umayos ka nga. Sino ba ang may gustong ibalik ang kasal natin? Hindi na ako babalik sa'yo. Umalis ka nga dyan. Ikaw. Ngayon, liligawan ko siya. Mukhang sinasadya niyang galitin si Shenjais. Ginamit niya ako bilang panangga sa buong buhay ko. Ang nagsabing liligawan ako, siya ang una. Linsu, sumama ka sa akin. Sabi ko ayoko sumama. Ikaw, sabi niya ayaw niya. Hindi mo ba naiintindihan? Maling-mali. Kung hindi dahil sa ang pamilya niyo na isa sa mga pinakamayamang pamilya, ang mga nakasakit sa kanya dati, wala ni isa man lang na nagtagumpay. Kung hindi sana ako natatakot sa kanya. Pasensya na, ginoo yan. Mali ako. Bilang isang alien, ang pandinig ko ay ilang beses na mas matalim kaysa sa mga tao sa Earth. Shen GZ, narinig ko lahat ng mga masasakit mong salita. Sige, subukan mo. Kailangan mo ba ng tulong? Masusundo kita ng driver namin pauwi. Hindi ko kailangan ng driver. Ikaw ang gusto kong maghatid sa akin. Alam mo ba kung anong klaseng tao? Kaya lang ba ako sasakay sa sasakyan mo? Anong klaseng tao? Ang taong walang pakialam sa buhay. Ako naman ay nabubuhay na, ng mahigit 1,000 taon na alien. Kaya hindi ako natatakot. 1,000 taon. Ang galing magpalusot. Bahala ka kung ayaw mong maniwala, pero yung sinabi mo kanina tungkol sa pagsakay sa sasakyan, hindi ako natatakot. Basta't ikaw ang nagmamaneho, sasakay ako. Magpapalit lang ako ng damit, hintayin mo ako. Sige. Mali, delikado. Wala ka ba? Marunong ka pa bang mag-drive? Oo naman. Sandali. Yung pabango mo. Hindi naman pang-akit, di ba? Karaniwang pabango lang naman. Mas mabuting huwag kang magbiro. Kung may mahanap man akong kahit isang mali sa'yo, pagagantihan kita. Pagsisisihan mo ang pagdating mo sa mundong ito. Huwag kang mag-alala. Alam ko na madaling magduda ka. Pero ang pagdududa mo ay hindi dapat sa akin. Dahil, hindi ko lang sasaktan ka. Kundi po protektahan pa kita. Sa tingin mo, hindi totoo. Subukan mo. Hoy, masama, Ginoo yan. Nagsasalati na ang mga kaaway natin. Hindi natin alam kung saan nila, nalaman ang kinaroroonan mo. Umalis na tayo. Ako na lang po ang magdadrive. May panganib po. Huwag na. Ako na, magsimula ka ng maghanda. Nakapag-drive ka na ba ng race car? Hindi pa. Pero nakapagmaneho na ako ng spaceship, ang daldal mo. Kung hindi mo ako paniwalaan, wala akong magagawa. Kumusta? Magaling ba ako magmaneho? Ano ka ba talaga? Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Dapat nga. Ganito ka ba bang atake? Hindi na ako masasaktan. Pero sino ba ang nag-utos sa akin? Natapusin ang misyon na ito sa buhay na to. Wala ka nang pakialam sa buhay mo. Sino bang nag-utos sa'yo na tulungan ako? Sinabi ko na. Pipilitin kong protektahan ka. Sa loob ng 10 minuto, dapat makita ko na ang pinakamahusay na medical team. Magtiis ka pa. Wala kang magiging problema. Hindi ka ba natatakot mamatay? Natatakot.
Paano naman hindi ka matatakot? Kung natatakot ka naman, bakit mo pa ako tinutulungan? Dahil gusto ko nang umuwi. 1,000 na ang taon kong naghihintay. 9 na buhay na ang nadaanan ko. Ito na ang huling buhay ko. Malapit na ang araw ng pag-uwi ko. Dapat kong tiisin. Mama at Papa, napakasakit ng pagkamis ko sa inyo. Doktor, kumusta na po ang pasyente? Ligtas na po ang pasyente. Huwag kayong mag-alala. Salamat po. Sabi, ano ang gusto mong makuha sa akin? Ang pag-ibig mo. Basta matupad ang kahilingan ng host, para pagsisihan ni Shenjiz ang pagiging manloloko niya, at makuha ang pagmamahal ni Yanzhou. Matagumpay ko nang matatapos, ang pang-10 misyon. Kunin mo ang pagmamahal ko, oo nga. Kung gayon, dapat ay humingi ka na lang ng diretsyo ng pera sa akin. Iniligtas mo ang buhay ko. May bibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan, hanggang sa habang buhay. Ang pera mo. Ni piso ay hindi ko kukunin. Wala nang bayad. Oo, hindi lang wala nang bayad. May pera din ako, pwede kitang alagaan. Ikaw ang mag-aalaga sa akin. Mister, yan, magbigay ka ng presyo. Boss yan, ang VIP na kwarto ng ospital ay handa na. Kailan natin ipapadala si Miss Lin doon? Ngayon. Matapos ang mga taon ng pagsunod kay Yanzong, ito pa lang ang unang pagkakataon na nakita ko siya, na humalik ng ganito ka malapit sa isang babae. Gamit ang plano ng pagpapakita ng sakit, panandalian lang akong mananatili sa tabi ni Yanzhou. Kung nais kong makuha ang kanyang puso, kailangan ko pa mag-isip ng ibang paraan. Miss Lin, kamusta? Miss Lin, tinagawa po sa akin ni General Yan na ihatid po kayo pabalik sa villa. Sige po. Narito na po. Iniligtas niyo po ako. Ibibigay ko sa iyo ang mansyong ito. At, pumasok na sila. Magandang araw po, sir. Magandang araw po, MS Lin. Siya po ay, Yaya, responsable sa pangangalaga sa iyo. Sa susunod na may mga api sa iyo ulit, tandaan mong utusan ang mga bodyguard mo. Magandang araw po, Binibining Lin. Naintindihan mo ba? Opo. Umalis ka na. Ginoong Yen, talaga, sobrang bait mo sa akin. Hindi ko gusto na may babaeng lumalapit sa akin. Bitiwan mo ako. Alam kong hindi mo gusto. Alam ko rin na marami akong pagkakamali. Itong retigo ay binili ko talaga para sa'yo. Kung galit ka, pwede mo akong saktan. Ikaw. Sino ang nagturo sa'yo ng mga iyon? Sabi dito, na makakatulong ito upang mapalakas ang relasyon ng magkasintahan, at kapag galit ang lalaki, makakatulong itong mapawi ang galit. Huwag mong gawing ugali ang magbasa ng mga ganyan. May trabaho pa akong kailangang tapusin. Magpahinga ka na. Nahihiya na siya. Mukhang malapit na ang tagumpay ng plano ko. Malapit na itong mangyari. Mga damit sa mundong ito, bakit mas mahirap pang isuot ito kaysa sa ating intergalactic na kasuotan? Nakakainis talaga. Oo nga pala, tungkol sa atin. Anong ginagawa mo? Lumabas ka, nakakagulat. Lagi ko nang ayaw ang ibang babae. Bakit wala akong ganitong nararamdaman para sa'yo? Bakit? Ilagay mo ang kamay mo. Lagi kong itinuturing na parang makamandag ang ibang babae. Bakit? Wala akong ganitong nararamdaman para sa'yo. Paano mo nagagawa yun? Ikaw, sino ka? Dito ka ba talaga para samahan ako? Alam kong matagal na akong nag-iisa. Kaya, kawawa ako. Sabihin mo kung sino ka talaga. Sinilip ko na ang impormasyon kay Linsu. Isang taong sunod sa Yearn lang. Paano mo nagawang akitin ako? Natuklasan kaya niya na nagpapanggap ako? Ako ang nagligtas ng buhay mo. Ginagamit mo ang moralidad para pilitin ako. Wala. May mali ba sa pagkagusto ko sa iyo? At saka, lahat ng mga to ay akin dito. Ang mga natutunan ko sa itaas. Marami pa akong natutunan. At saka,
Ikaw. Ikaw. May mga trabaho pa akong hindi natapos. Mauuna na ako. Kailangan ko pang pumunta sa bahay ni na Shenji. Nag-aayos ako ng gamit para sa paglipat. Ninsu, saan ka ba nagpunta? Ninsu. Hiwalay na tayo. Bitawan mo ako, may taping ako bukas para sa bagong proyekto. Dapat sumama ka sa akin. Bago tayo maghiwalay ng formal. Hindi kita pinapayagang makipag-ugnaykay. Yan, Joe. Gusto ko nga. Yung nakasulat sa diary, tuwing nasa set. Si Shenji pa ang tumutulong sa mistress niya. Kinuha ni Hee Jiao ang role ni Linsu. Ngayon nagsimula na ang bagong palabas. At ngayon, hinihila niya ako para sumama sa kanya. Sobrang nakakainis. Bitawan mo. Kung hindi mo sasabihin, hindi kita bibitawan. Ganoon ba? Anong nangyayari? Kakatingin ko lang. Parang kinuryente yata ako. Bata ka, huwag mong pakawalan. Baka ikaw ang makuryente. Linsu, bilin ko sa'yo. Huwag mong isipin gawaan ako ng kalokohan. 30 araw ang kulang off period ng diborsyo. May 20 araw pa. Kailangan mong sumama sa akin. Hindi, walang kwentang tao. Ikaw. Anong ginagawa mo sa kwarto ko, Linsu? Ipinapayo ko na umalis ka agad sa villa na ito. Si Kuya GZ ay isang aktor na may pinakamataas na parangal. Hindi ka karapat-dapat sa kanya bilang isang babae na nangaliwa. Ako nangaliwa. Naiintindihan ko na. Gusto mong ikaw na ang mag-akusa, ha? Bakit gano'n ang lakas ng loob mong akusahan ako? Kung hindi mo alam, akala mo ikaw ang unang asawa. Linsu, ikaw, isang probinsya ng maliit na cute. Maglakas loob kang manlay sa akin. Ako. Linsu, maglakas loob ka bang sampailan ako? Anong mangyayari kung sampailan kita? Nangaakit ka sa harapan ko sa dating asawa ko. Tapos sinisisi mo pa ako at sinasabing ako ang kabit. Paano? Gusto mo bang lumaban? Kakaiba. Si Linsu ay isang taong mahiyain kahit magsalita lang. Pangalak, anong nangyari sa kanya nitong mga nakaraang araw? Anong nangyari sa kanya nitong mga nakaraang araw? Para kang ibang tao. Linsu, sinasabi ko sa'yo, agad, na mag-sorry ka sa akin. Kung hindi, sisiguraduhin kong magbabayad ka sa iyong kapangahasan. Linsu, huwag mong pagsisihan ito. Anong nangyari? Hee Jiao, tinulak mo siya. Hindi ako, Kuya GZ. Hindi ako, siya mismo ang nahulog. Ayos ka lang ba, Hee Jiao? Ako'y nabuhay ng mahigit 1,000 taon. Nagpilit magtagumpay sa gitna ng tao. Wala na akong hindi nakita sa loob at labas ng bahay. At ikaw, may mga kalokohang iyan. Maglalakas loob ka pang magpanggap sa harap ko. Kapatid na Ze, malabo ang paningin ko. Jiao, wala ka bang sakit? Jiao, wala. Kanina, narinig ko lang na may nababasag sa loob ng kwarto. May narinig akong tunog ng mga bagay na nahulog. Nagmamadali ako. Natakot ako na baka masaktan si Linsu. Kaya't hindi ko na inisip at pumasok ako. Wala talaga akong kasalanan. Mabait ako, naniniwala ako sa'yo. Bumalik ka na. Si Linsu, naglakas loob makipaglaban sa akin. Tingnan mo, may matamis ka pang paghihirapan. Shenji, kahit na nakikita mong dumulugo ako sa harap mo, pinipili mo pa rin ipagtanggol ang kabit mo. Maghintay ka, magsisisi ka rin. Linsu, huwag kang umalis. Bumitin ka, sinabi ko na sa'yo kahapon. Kung gusto mong maghiwalay ng maayos, ngayon, kailangan mong sumama sa akin sa set ng pelikula. Paano kung hindi ko gusto? Wala ka ng ibang pagpipilian. Nakahanda na ang sasakyan niyan. Pupunta na ba tayo sa set? Oo. Saan pupunta si Yanjo? Sa set. Dapat kasama si Shenji. Pupunta tayo sa isang lugar. Sige, kung pupunta, pupunta na. Linsu, tama ba? Kanina ayaw mo pa. Anong kalokohan na naman yan? Sabihin ko sa'yo, huwag mong isipin na ganito, ay makakabalik pa ang kasal ko sa'yo. Ilang beses ko na bang sinabi, wala akong interes sa'yo. Itong siraulong lalaking ito, kung hindi ko pa naramdaman na pupunta si Yanjo, sa set ng pelikula, matagal nang ginamit ko ang aking superpower, binagsak kita. 1, 2,
3, 1, 2, 3. Walang oras, ulitin natin. Ano ba to? Anong isinulat mo? Para na itong panang insulto sa calligraphy ng China. Kaya pala gustong maging kabit ni He Zhaojiao. Mula sa salita at galaw, hanggang sa pagkatao at talento, ang mga ito ay hindi man lang presentable. Ang sarap. Saan ka ba nanggaling? Si Zhaojiao ay isang master sa kaligrafya, ang mahuhusay na estudyante ni Ling Budong. Ikaw na isang simpleng tao lang. Anong pinagsasabi mo rito, Ling Budong? Di ba't yun ang estudyanteng tinanggap ko ilang daang taon na ang nakakaraan? Isa ba siyang disipulo na tinanggap mo, binibingi? Huwag kang magsasalita ng walang katotohanan kung wala kang alam. Kilala siya, magaling ang kanyang guro kaya magaling din siya. Hindi kayo makakapareho sa kanya. Magaling pa raw. Anong tingin yan? Kahit na pangit ang sulat, pilit pang pinupuri. Hindi mo naman alam ang mga salitang yan. Kung ganyan ang pagsusulat niya, mas mabuti pang itigil na lang. Lin Su. Sino ba ang sinasabi mong may pangit na sulat? Ikaw, isang probinsya nang walang alam. Alam mo ba kung ano ang calligraphy? Pwede mong batikyusan ako, pero kung ikaw ay mangungutya kay Ling Buhay, hindi alam master. Tandaan mo, hindi mo alam ang iyong lugar. Ling Master. Sikat siya, di ba? Sabi ko wala kang kultura, pero ayaw mong aminin. Hindi mo alam ang Ling Buhay, hindi alam master. 1,000 taon na ang nakalipas. Ang tagapagtatag ng sining ng kaligrapiya, ang Master Ling Yin na kasintan niya ni Wang Zizi. Dapat ay alam mo yun, di ba? Hindi nauunawaan ni Master Ling. Ngunit siya ang pangunahing disipulo ni Master Ling Yin. At ako ay disipulo ni Master Ling, disciple ng Guanman. Kung ganun, maaari mong sabihin na ikaw ay isang dihasa sa espiritu, na disciple at apo. Oo naman. Talaga, ito ay isang malupit na sumpa para sa sekta ng Lingyin. Nagkaroon ng tulad mong tagapagmana ng sining ng kaligrapiya, sa mayroon ng reputasyon ng buong sekta. Kung makita mo lang tong pangit mong sulat, baka magalit sa'yo sa kabilang buhay, at mabuksan pa ang kabaong niya. Ikaw, ang walang alam at puro kalokohan ang sinasabi, kung kaya mo. Ikaw na ang sumulat. Sige, ako na ang gagawa, pero kung mapapahiya ka dahil sa akin, huwag mo na akong sisihin, Lin Su. Si Zhaojiao ang pangunahing babaeng tauhan sa pelikulang ito. Ganito ang pagkakagawa ng pelikulang ito. Ganito ang alituntunin sa industriya ng libangan. Huwag kang magdudulot ng gulo sa akin. Kuya Chice, salamat sa pagdating mo. Masaya akong nagsushooting dito. Bigla akong dinambala ni Lin Su. Sabi pa niya, pangit daw ang sulat ko. Sabi pa niya, magsusulat daw siya. Pinagkaitan niya ako ng puri. Lin Su, ginagalit mo na naman si Zhaojiao. Ikaw na malditang babae. Maldita daw ako. Shen Jice. Akala ko lang naman, napaka-inlove mo lang. Hindi ko akalain na ganoon ka pala kasama. Ang lahat kay Zhaojiao. Sa iyong paningin ay napakaganda. Sinabi ko lang naman ang totoo. Naging isang di mapapatawad na kasalanan na agad. Lin Su, mali mo naman talaga ito. Malahimik ka na nga, lalaking walang kwenta. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang kaligrafya. Kuya Jice, tingnan mo siya. Director, dumating na ang mga investor. Halika, samahan niyo akong salubungin sila. Nandito na ang set. Anong ginagawa niya rito? Sabi raw, bagong assistant siya ni Shen, ang sikat na aktor. 我却听不见。穿越千年的眼泪，只有梦里看得见。我多想再等你哪怕一年。 Naku, hindi ba ako nagkakamali ng paningin? Ang sulat ba niya ay kamukhang-kamukha ng sulat sa museo ng sulat ni Master Lingin? Hindi. Hindi lang kamukha. Eksakto, magkapareho. Kailan pa niya natutunan ang kasanayang ito? Bakit ko alam? Galing siya sa isang probinsya. Isang simpleng babae mula sa nayon na walang alam. Paano kaya magiging magkapareho ang sulat niya? Sa sulat kamay ni Master Lingin, magaling ang pag-arte. Ang ganda rin ng sulat kamay mo. Maganda ang estilo ng pagsusulat mo, parang tumatago sa papel. Ang galing mong artista. Tama po kayo. Punta po kayo rito. Ay naku, dapat ako ang bida. Ako dapat ang pinagkakaguluhan. Ngayon, ang atensyon. Lahat ay nakuha na ng cute na si Lin Su. Sa tingin ko, maganda ang babaeng iyon kanino. Angkop siyang maging bidang babae sa pelikulang ito. Ayusin mo yan. Direktor yan, papalitan ninyo ang artista. Paano? Nag-invest ako ng 10 bilyon para sa pelikulang ito. Hindi man lang kayo makapagdesisyon ng artista. Wala. Agad-agad kong ayusin. Diretso po sa make-up room, nandito po ito. Ate Jiao, may problema po.
Palit daw po ng artista ang direktor sa role ninyo bilang bida. Ano raw? Nababaliw na ba ang gagong iyon? Magsisimula na ang shooting ngayon tapos papalitan niya ang artista. Sino ang papalit sa kanya? Ang sabi, yung babaeng si Linsu raw. 这种无说的女人， Anong karapatan ni Linsu? 什么？ Isang 18-line actress lang naman siya. Samantalang ako, isang A-list actress. Anong laban niya sa akin? Giao. Ano iyon? Kuya Jives. Ang sama-sama ni Linsu. Ano na naman bang ginawa sa iyo ni Linsu? Ewan ko kung anong ginawa niya. Pero papalitan na raw ako ng director bilang female lead. Si Linsu raw ang papalit. Ha? Papalitan? Aba, hindi pwede. Hintayin mo lang ako. Hahanapin ko na ang gagong iyon ngayon din. Ang lakas ng loob magnakaw ng dapat kong papel. Ipapaayos ko sa Kuya JZ ang iyong kalagayan. Hintayin mo lang ang mangyayari sa'yo. Director Yang, narinig ko na pinalitan mo si Jiao Jiao, ang leading lady ng bagong palabas. Ay kay Linsu na. Ano nang nangyari? 唉， Si Jaizy, huwag kang magpadalos-dalos. Ito rin ang gusto ng mga investor. Mga investor? Anong mga investor? Papuntahin mo siya rito para makausap ako. Hindi ako maniniwala. Anong klaseng investor ang may ganun kasamang paningin? Hindi ginamit si Jiao Jiao, isang sikat na artista. Kundi si Linsu, isang hindi kilalang artista. Tatanungin kita, bulag ba siya? Hinaan mo ang boses mo, baka marinig ka niya. Maglakas loob kang murahin ako. Maupo po kayo. Ako po ang namuhunan sa pelikulang ito. Mukhang may malaking sama ng loob ka sa akin, Direktor yan. Kaya naman pala kayo pala ang namuhunan sa pelikulang ito. Wala po akong ganoong ibig sabihin. Mali po ang nasabi ko kanina. Kung sino ang gusto kong gamitin sa palabas na ito, siya ang gagamitin ko. Kung ayaw mo naman, pwede kitang palitan. Direktor yan. Ano ba nang ginagawa nila? Ano ba nang ginagawa nila? Amslin, sa wakas ay dumating ka na rin. Ikaw naman ay talaga namang mahal na mahal ng lahat. Maging saan mong sasakyan din ang sasalubong. Ang katauhan ng kapakumbabaan at pagmamahal. Ang kombinasyon ng kagandahan at katalinuhan. Sinasabing, kung gumalaw ay gumuho ang bundok, pumutok ang lupa, at umagos pabalik ang tubig. Ang takot sa multo, isang bulaklak ng peras na nasa ibabaw ng isang puno ng mansanas. Ikaw pala ang mukha ng Jade na maliit na lumilipad na dragon. Kaya pala mali ako kanina. Paumanhin po sa abala, ang investor po ng aming pelikula, ay nais kayong maging bida. Sa aming pelikula, ako na po ang gaganap. O kaya po, basahin niyo na lang po muna ang script. Ang pamilyar naman ng istoryang ito. Ito kaya ang kwento ni Yanju at ako. Noong panahon ng huling dinastiya ng Qing at ng Republika. Ang may bahay sa panahon ng Republika at ang commander na tagapagtanggol ng bansa. Ano sa palagay mo? Interesado ka bang subukan? Wala akong interes sa pag-arte. Pero pwede kong maagaw ang atensyon kay Hijel. Hayaan natin siyang masugod dahil sa takot. Para na rin makapaghiganti para sa dating may-ari ng katawan. Bakit hindi natin gagawin? CJ, usubukan ko. Mga departamento, handa na ba kayo? Simulan na natin. Simula na. 3, 2, 1, action. Yanzo, para sa akin, ang iyong sulat. Walang tinig ang mga salita. Ngunit ang pag-ibigan ay sumisigaw. Sa panahong ito ng krisis sa bansa, ang mga kaaway ay nagwawasak ng buhay. Ang mga magnanakaw ay nagsasagawa ng karahasan. Dapat mong pangalagaan ang iyong kaligtasan. Ang nakaraan ay nagbibigay babala. Mag-ingat ang mga susunod na henerasyon. Maubos sana ang mga magnanakaw. Magkaroon sana ng kapayapaan ang mga mamamayan. Napakagaling. 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 Si Ilmealin ay isang henyo talaga sa pag-arte. May likas na talento. Para bang ipinanganak talaga siya para sa pag-arte. Oo nga, oo nga, oo nga. Ang babaeng ito ay nakakuha ng lahat ng atensyon. Ang galing ni Linsu umarte, agad na naintindihan ang lahat. Kakaiba. Dati, kapag nasa harap siya ng kamera, ang awkward pa niya. Paano ngayon? Mayroon na siyang karisma ng isang aktres na batikang-batikan. Siya pa ba ito si Linsu na kilala ko noon? Nabuhay na siya ng mahigit 1,000 taon. Sa likod bahay, ang pag-arte ay kasing natural na lamang sa kanya gaya ng pagkain at pag-inom ng tubig. Maging dalaga man siya, babaeng pangalawa, ina, o tiyahin. O ang mga babaeng nasa unang silid hanggang sa pang-4 na silid. Lagi siyang may ngiti sa labi. Ngunit sa likod nito ay mayroong panlilinlang at pagtataksil. Ang mga bagay na ito ay tila madali lang sa. Noong debut ng sikat na aktres na si Wushuang noon,
Dahil sa isang pelikula, ang Ranggong. Sumikat siya sa buong mundo. Isang likas na talento. Hindi ko akalain binibilin na mas magaling ka pa sa kanya. Naniniwala ako sa iyo. Basta't galingan mo lang ang pag-arte. Tiyak na magiging sikat ka. Wala naman akong pakialam sa pagiging sikat. Pero, narinig ko na si Gian ang namuhunan sa pelikulang ito. Ako nga. Ano sa tingin mo ang pagganap ko? Angkop na angkop ka sa papel ng bidang babae sa seryeng ito. Naku, Marilyn, ninang ko. Ang proyektong ito ay maituturing na unang negosyo ni Enmo yan. Pagkatapos niyang magpahinga, ang puhunan pa lang ay umabot na sa 10 bilyon. Napakahalaga nito. Kung gaganap ka bilang babae, siguradong magiging sikat ka. Tama. Kung sasama ka sa akin sa isang date, sasama ako sa pagganap. Linsu, alisin mo ang kamay mo sa katawan ni Sian. Hindi pa tayo naghihiwalay. Gusto mo bang mapahiya ko sa harap ng maraming tao? Bakit ko naman susundin ang gusto mo? Nagsisimula na tayong mag-ayos ng papeles para sa diborsyo. Para na rin tayong hiwalay. Ang pelikulang ito ay susuportahan ng buong buo si Amasni. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Sige, walang problema. Buisit, bakit siya pwedeng ganon? Pinagkakaguluhan siya ng lahat. Dapat ako ang bida. Hindi ito tama. Ako ang original na napiling bida para sa seryeng ito. Ngayon, bakit basta-basta na lang kayong magpapalit ng artista? Ano ba ang gusto mo? Naalala ko, sa seryeng ito, mayroong isang importanteng eksena kung saan ang bida ay tumutugtog ng airhorn. Gusto kong mag-audition, magpakita ng isang eksena. Kung mas magaling ako sa kanya, ang bidang babae sa seryeng ito, ako pa rin talaga. Manager yan. Si Jiao Jiao naman ay isang sikat na artista. Marahil ay magkakaroon pa tayo ng proyekto sa hinaharap. Hindi ba? Maaari bang bigyan mo ako ng isang pagkakataon? CJ, Linsu, hintayin mo lang ako. Abangan mo kung paano ako magpapakita ng nakamamanghang pagganap mamaya. Magiging kapansin-pansin ang aking paglitaw. Talunan kita ng gusto. Ito ang angking galing ng isang sikat na artista. May ibubuga. Click, click, click. Hijiao Jiao mayroon ka ba ang sinuri ang technique sa airview? Ang pangit naman ng pagtugtog niya. Director, ganyan talaga sa industriya ng entertainment. Kapag parang totoo na ang pagganap, ayos na. Bukod pa dyan, ang airview ay napakahirap. Hindi ba sinasadya mong paghirapan ako? Anong klaseng ugali iyan? Ang pangit ng pagtugtog mo tapos may ganang magsalita ka. Wala kang kahit kaunting profesionalismo. Director, subukan ko kaya? Sige. Subukan mo. Marunong ka rin tumugtog ng eho. Imposible naman. Halata namang ikaw ay isang mabuting babae sa probinsya. Marunong kang sumayaw, magsulat, at tumugtog din ng eho. Tigilan mo na ang pagyayabang. Hindi ako naniniwala. Linsu, akala mo ba ang grupo ng pelikula ay basta na lang mapapasok ng sinuman? Ang papel ng bidang babae ay ninakaw mo na nga. Gusto mo pa bang manggulo rito? Nilalike mo na naman ba ako? Hindi ba sinasadya mong manggulo? Manggugulo ako. Bakit hindi mo aminin na ikaw ang talo? Ikaw. Bakit hindi mo aminin na ikaw ang talo? Ikaw. Tama na. Ang daming aso. Linsu, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Huwag mo nang ipahiya si Jiao Jiao. Marunong ka pa palang tumugtog ng ero. Isang babae ka lang na galing probinsya. Saan mo naman natutunan ang lahat ng yan? Swerte mo lang sa unang 2 beses. Sa pagkakataong ito, huwag ka nang pumilit pa. Sumama ka na sa akin. Hindi ako sasama. Ngayon, mamataan mo ng mabuti. Kung marunong ba akong tumugtog ng ero. Umalis ka na. Tingnan natin kung paano ka mapapahiya.
Naku, ang mama ko. Grabe. Ang ganda-ganda naman ito. Ang perfect naman ito sa karakter sa script. Hay naku, kung ikukumpara kay Jiao Jiao. Ang laki ng pagkakaiba. Director, hindi pwedeng purihin mo yung isa tapos babawasan mo naman yung isa. Hay naku, si He, ang sikat na artista. Totoo naman ang sinasabi ko. Kung hindi ka naniniwala, itanong mo sa aktor o sa assistant director. Kaya ang husgahan ka niya. Hoy, ikaw. Alam mo ba kanina, ano ang papel na ginampanan mo? Ako. Ang ginampanan ko kanina ay isang dalagang may kaya na may mabigat na responsibilidad sa pamilya. Napasan-pasan ang karangalan at kahihiyan ng angkan. Sa tingin ko sa pagganap mo, wala kang kahawig na isang dalagang may kaya. Para kang babae sa bahay aliwan. Sa tingin ko sa pagganap mo, wala kang kahawig na isang dalagang may kaya. Para kang babae sa bahay aliwan. Tunay na dalagang may mataas na pinagmulan. Hindi gagawa ng mga kilos na tulad mo. Kundi ang pagtugtog ng mga instrumento, paglalaro ng chess, pagbabasa at pagpipinta. Lahat ay marunong siya. Pero maliwanag naman, na nag-ensayo ako sa bahay ng 2 buwan. Ginagawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Ginagawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Nag-invest ako ng 1 bilyong piso sa pelikulang ito. Tapos ganito lang ang ipakita mong pag-arte. Niloko mo ba ako? At sasabihin mo pa sa akin na ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. And mostly, akala mo ba madaling kumita ng pera sa akin? Kuya Jice, tulungan mo ako. Direktor yan. Si Jiao Jiao ay seryosong-seryoso sa pag-arte. Pero ang elmo lang ito. Totoo ngang napakahirap nitong aralin. At saka, ensayo na siya ng mahigit 2 buwan. Umapa na po kayo. Ang ganda kaya ng script na ito. Ibibigay sa isang walang kwenta. Sayang naman. Ang bidang babae ng pelikulang ito ay dapat si Linsu. Oo naman, oo naman. Ikaw ang masusunod. Ikaw ang masusunod. Kung totoo nga ang sinasabi mo. 2 buwan siyang nagporsiging nag-ensayo. Hindi naman sana mangyayari na hindi niya mahanap. Kahit ang mga nota sa kwerdas. Handaan. Direktor yan. Marunong po pala kayo ng mga tono. Direktor yan. Marunong po pala kayo ng mga tono. Isang mahilig po ako sa mga tradisyonal na sining ng bansa. Kaya ko po iyon. Normal lang iyon. Ako rin, nitong mga nakaraang araw. Abala sa pagpapayat at pag-aalaga ng balat. Kaya wala akong panahon para mag-aral, kaya naantala ang mga bagay-bagay. Ang pagpapayat ba ang dahilan ng pagkaantala ng mga bagay-bagay? Kaya mong gumawa ng ganoong tungkol sa profesionalismo. Angkop na siyang gumanap bilang isang figurine girl. Tama na. Linsu. Huwag kang masyadong lumampas. Hindi lahat ay tulad mo, na may talento. Magpakumbaba ka naman. Sadyang kulang siya sa galing. Dapat sana ay nagpakumbaba na lang siya. Pero mas pinili pa niyang umikot sa mas madaling paraan. Kaya naman siya nasisigawan. Sa tingin ko, tama si Imelin. Salamat sa papuri. Linsu, babaeng walang hiya. Aba, sa mismong harapan ko pa talaga ng lalandi kay Yanhaw. Akala mo ba, dahil nakuha mo si Yanhaw, pwede mo na akong abusuhin ng walang pakundangan. At si Jiao Jiao pa ang inaapi mo. Sisiguraduhin ko, magbabayad ka sa ginawa mo ngayon. Mula ngayon, kahit anong pakiusap mo pa, hindi na kita papakasalan ulit. Tama si boss yan. Magbabago rin si Jiao Jiao. Ang galing niyang magpakaawa. Para bang lahat ay inaapi siya. Linsu, hanggang kailan ka ba? Isang maliit na pagkakamali lang naman ang nagawa ni Jiao Jiao. Kailangan mo bang maging ganyan ka mapilit? Ganyan ka pala kasikip ng dibdib. Hihiwalayan na kita. Ang pinakatama nitong desisyon. Sikip na ng dibdib ko. May karapatan ka pa dahil ng babae ka. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Tigilan mo na nga yan. Ang pag-iisip na may iba ay panloloko na rin. Kuya Jice, kasalanan ko ito. Huwag mo na rin akong tawagin ate. Dahil hindi ko kayang kalimutan ang nakaraan. Kaya pala lagi mo akong inaaway. Hindi ko siya magawang kalimutan. Linsu, iniutos ko sa iyo na humingi ka agad ng tawad kay Jiao Jiao. Kung hindi, habang buhay, hindi mo makukuha ang kapatawaran ko. Shen Jice, sa puso mo. Si Jiao Jiao ay isang mahina na babae. Si Linsu kaya, hindi ba siya? Ako. Maliwanag namang si Jiao Jiao ang talo. Pero pinipilit mong isising kay Linsu ang lahat ng kasalanan. Yan ang laki ng puso mo bilang isang lalaki. Shen Jice, kinikilingan mo ang kabit. Halata naman sa lahat ang ginagawa mo. Magdadahilan ka pa? Hindi ako kabit. Linsu, ikaw. Jiao Jiao. Umalis na tayo. Linsu, Yanzu. Kayo pala'y nagtulungan para bulihin ako. Hintayin ninyo ako. Ang kahihiyang ito ngayon
Ibabalik ko rin sa inyo ng doble. Ang gagamiting props sa susunod na eksena ay pana at palaso ba? Opo, Ate Jiao Jiao. Palitan mo ang gamit na yon at gawing tunay. Kaya mo yan, di ba? Palitan natin ng totoong pana. Ate Jiao Jiao, huwag na po kayong magbiro. Kung totoong pana ang gagamitin, may mamamatay. Sino ba ang nagbibiro? Ang perang panggastos sa ina mo sa intensive care unit. Ako naman ang laging tumutulong, di ba? Ayaw mo rin namang bastop ang gamot ng nanay mo, di ba? Naiintindihan ko na po, Ate Jiao Jiao. Linsu, dumating na ang araw ng iyong kamatayan. Hindi na akong makapag-antay pang makita ang pagdadala sa iyo sa ospital. Sa eksena pong ito, ang ginagampanan ni Amos Lim ay ang pangunahing tauhang babae, isang katulong na body double. Si Jiao Jiao naman ay papana ng pana sa mansanas na nakapatong sa ulo niya. Dapat galit na galit ang ekspresyon ng mukha. Naiintindihan mo ba? Opo, Director. Simulan na natin ang pagpuposisyon. Tara na! Tara na! Simulan na ng lahat ng departamento ang kanilang mga gawain. Handa na ba kayo? Simulan na! Paano nangyari iyon? Malinaw na tinutok ko ang pana sa ulo niya. Bakit kaya lumihis ang pana papunta sa likuran? Gusto mo akong patayin? Masyado ka pang bata para gawin yan. Lindsay, ikaw na babae. Naiiwasan mo lahat yan. Ang mga props sa set na ito, bakit ang gaganda? Siya sa atin nyo. Bakit totoo ang mga props? Direktor, pwede bang ulitin natin? Parang nanginginig ang kamay ko. Isa pa. Kailangan kitang patayin. Isa pa. Hindi na kailangan. Sa tingin ko kayong dalawa ay napakahusay kanina. Okay na. Huwag na nating sayangin ang oras. Sige, mga departamento, maghanda na. Susunod na eksena. Susunod na eksena. Tara, dali-dali. Maghanda na kayo. Ganito lang ang gagawin mo para patayin ko. Linsu, maaari mong makaiwas ngayon. Pero hindi ka makakaiwas sa huli. Hintayin mo lang ang mangyayari. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Dali. Dali. Susunod na ang eksena ng pag-aaway. Mga tauhan ng props at iba pang departamento, mag-ingat kayo. Huwag kayong magpapahamak. CJ, opo, ang eksena ay tungkol sa pagkakalantad ng tunay na pagkatao ng bidang lalaki. Dahil sa inggit ng kontrabida sa bida. Kaya naman, sinubukan siyang patayin ng kontrabida. Ang ganda. Tingnan natin. Pagdating sa ikatlong pagkilos, magpapanggap akong nawala sa akin ang armas. Ang babaeng si Linsu, kung hindi mamamatay, magiging baldado. Kilos. Ang espada ko. Anong nangyari? Bigla na lang paano? Napunta sa kanyang kamay ang espada. Ano nga bang nangyari kanina? Isang iglap. Parang tumigil ang oras. Hindi ko rin alam kung bakit. Napakataka. Ano kaya ang nangyari? Paano napunta ang espada ko sa... Kuya Jice, nakita mo ba ng maayos kung ano ang nangyari? Hindi ko rin nakita ng malinaw. Parang bigla na lang. Bigla na lang may hawak siyang espada. Kuya Jice, hindi ba't parang ang kakaiba ni Linsu? Nitong mga nakaraang araw, dapat mo na sigurong imbestigahan. Totoo nga. Simula noong mga nakaraang buwan pa, para bang ibang-iba na si Linsu. May kakaiba sa nangyayari. Napakaswerte ko po sa inyo, Amos Lim. Kung hindi dahil sa inyo, natatakot akong may mangyaring masama. Director, ang talim naman ng espada na ito. Parang hindi ito angkop na props. Hindi ko rin po alam. Ang tabak na ito ay talim na. Hindi mo rin alam. Imposible ito. Hindi pwedeng mangyari ito sa aming set. Maliban na lang kung may nagpalit ng props. Kung ganoon nga, Direk Yang. Dapat mong siya sa atin ng mabuti iyan. Opo, huwag kayong mag-alala. Magsisimula na kaming mag-imbestiga. Tara na. May mali talaga. Paano bigla na lang nawala ang espada? May tinatago sigurado siya. Ikaw, mamaya, lalagyan ko ng gamot ang tubig ni Linsu. Ate Jiao Jiao, ako, bakit ayaw mo? O ayaw mo talaga? Sige, ititigil ko na ang pagbabayad sa mga gastusin sa ospital ng nanay mo. Basta huwag ka lang magsisi.
CJ, Ako na. Mamaya, lalagyan ko ng gamot ang tubig ni Linsu. Iinom po ng tubig si Amos Lin. Salamat po. Si Onyan, anong ginagawa mo rito? Lumapit ka para ayusan ang makeup ko. Hindi maganda, nalason ako. Saan kaya siya galing at para siyang nagmamadali? Dokumento. May nakainom ka ng gamot na pampukaw ng pagnanasa, ang ihihuansa. Dahil hindi ito nakakalason. Kaya hindi pwedeng gamitin ang karaniwang panlunas sa lasong. May dalawang paraan para makaiwas dito. Una, makipag-intimate sa isang lalaki. Pagkatapos ng 2 oras, mawawala na ang epekto ng gamot. Hindi ko inaasahan. Napakabait ko naman sa makeup artist na yun. Tapos gagawa niya ako ng ganyan. Ang sama naman ng ginawa niya sa akin. Ano ba to? Nalasing ka na. Umalis ka na. Huwag mo na akong intindihin. Para sa akin ka pa nga nagsakripisyo noon, tinanggap mo pa ang tama ng balak. Paano ko naman kayang iwanan ka at pabayaan? Ang sakit. Pakiramdam ko mayroong masamang pakiramdam na sumasalakay sa ako. Hindi kaya kailangan kong pigilan ito. Magpapahinga muna ako rito. Yanzhou, bakit ka nandito? Linsu, nanghas kang makipagrelasyon sa iba habang tayo'y magkasintahan. Pinagtaksilan mo ako sa harap ng maraming tao. Bulag ka ba? Ano na sinasabi mo? Nakakita ka na ba ng mag-asawang may ibang karelasyon? Nakaayos ang pananamit niya para magtago at makipagkita sa iba. Nilason si Linsu gamit ang gamot na Chino. Tinutulungan ko siya. Nakaayos ang damit ni Yanzhou. Mukhang hindi nagsisinungaling si Linsu. Pero mag-isa lang silang dalawa sa isang silid. Malapit na silang magkaroon ng problema. Ano naman ngayon? Anong magagawa ng magandang pananamit? Gusto ka naman talaga ni Linsu. Bukod pa. Gusto ko si Yanzhou. Anong magagawa mo? Linsu. Wala kang hiya. Hindi ka marunong tumupad sa iyong tungkulin bilang asawa. Di ba dapat ipakita mo sa akin? Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging mabuting asawa? Ikaw na nga ang may ibang babae at yung kapatid mong malandi. Naglalandian pa kayo. Tapos sasabihin mo sa akin na maging mabuting asawa ko. Shen guys, hindi mo ba napapansin na ngayon? Ang mga kilos na ito, kakaiba ba? Kakaiba. Ako ay kakaiba. Linsu, ginagawa mo ang mga ito. Hindi ba't para lang? Mapansin kita. Sawang-sawa ka na ba? Kumakain ka na nga, may inaasam ka pa. Nakakasuka. Hangko, sawang-sawa ka na ba? Kumakain ka na nga, may inaasam ka pa. Nakakasuka. Linsu, babaeng tulad mo. Isang sulyap pa lang. Nandiri na ako. Ganun ba? Pangit ba ang katawan ko? Ang babae ko, kaya ko na ang sarili ko. Hindi na kailangan ang tulong ng iba. Ikaw, Kuya Jice, Shen Jice, narinig mo ba? Tinatawag ka na ng nakababatang kapatid mong babae. Kuya Jice. Kuya Jice, Jiao, bakit ka na parito? Mabuti naman at nag-ensayo ako sa grupo. Bigla na lang may dumating na isang grupo ng mga tao. Sinapak ako nung nangunguna sa kanila. Ano? Tingnan mo to. Nakita mo ba ang itsura nung nanguna sa kanila? Hindi. Ako. Yung nanguna, sabi niya, kung susubukan mo pang agawin ang lalaki ni Linsu, sasaktan kita ulit sa susunod. Sisirain ko ang mukha mo. Kuya JC. Linsu.
Napakasama mo naman. Kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Huwag mo siyang pahirapan. Kung may problema, sa akin mo ibuntun. Bakit mo siya pahirapan? May sakit ka ba? Lagi naman akong kasama ni Yanzu. Saan ako kukuha ng oras para pahirapan siya? Ayos lang po, Kuya Jice. Ayaw lang talaga sa akin ng ate ko. Gusto niya akong layuan mo. Walang problema. Si Jiao Jiao, hindi ka marunong umarte ng maayos. Pero ang galing mong magpanggap na inosente. Tama na. Linsu, napakasamang ugali mo. Iniutos ko sa'yo ngayon. Mag-sorry ka agad kay Jiao Jiao. Nanaginip ka. Ikaw, okay na. Okay na, Kuya Jice. Sa totoo lang, sinaktan niya ako yung ate ko. Siguro nadala lang siya ng galit. Marahil ay dahil sa nangyari noon. Na pinag-utos kong makipagdiborsyo ka. Kaya niya ako nagsiselos at napupuot. Wala naman akong pakialam. Hindi ba sinabi mong sinaktan kita? Sasaktan kita ngayon. Ano? Kuya Jice, sinaktan niya ako. Linsu. Aba, may lakas ka pa palang saktan siya. Sinaktan ko nga siya, ano naman ngayon? Linsu. Parang ang tagal ko na yata. Di ka gaanong nasasawal. Shen Jice. Aba, mga haskang suntukin ako. Hintayin mo at sisiguraduhin kong magiging uling ka. Ikaw. Shen Jice. Mga haskang saktan ang babaeng mahal ko. Kung mga haskang saktan si Linsu kahit isang daliri lang, kukuhanin ko ang buhay mo. Umalis ka na. Bakit ka noon na lamang kaprotekta si Linsu ni Yanzu? Hindi ba kilala siyang ayaw sa mga babae? Nakuha na ba talaga niya ang loob ni Linsu? Kuya Jice. Hindi ba ako nagkakamali? Kanina, sino ang karga ni ano mayan? Si Genius yan ay kilala sa kanyang pagiging malupit at walang hawa. At hindi naman siya interesado sa mga babae. Bakit niya naman kayang inaalagaan ng ganoon si Ansley? Kaya pala siya ang bida sa pelikula. Para lang kayong mga walang ginagawa sa produksyon. Nagsisismisan ba kayo ng tao? Maghahanda na tayo para sa susunod. Linsu, iba na talaga ang ugali mo ngayon kumpara noon. Baka naman. Dahil kay Yanzhou ka nakasandal. At may relasyon kayong dalawa. Kaya ka ganyan kapangahas. Hindi kita hahayaang lokohin ako. Kuya Jice, umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Kuya Jice. Jiao Jiao, patawad. Nabigla lang ako kanina. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Alam ko, hindi naman gagawin sa akin ni Kuya Jice iyon. Tinawag lang ako ng direktor kanina para pag-usapan ng isang bagay. Mauna na ako. Okay, hot. Binabati ko kayo sa pagtatapos ng lahat ng pagkuha ng eksena. Palakpakan. Naku, galing-galing umarte ng Emetlin. Binabati kita sa pagtatapos ng taping. Pagkatapos ng seryeng ito, sisikat talaga ito ng gusto. Direktor, nag-overestimate ka na po. Hindi ko lang naman ito nagawa. Ito ay dahil sa lahat ng mga tauhan sa harap at likod ng kamera. Resulta ito ng pinagsamang pagsisikap. Ay, syempre, ang may pinakamalaking ambag. Isa ka po rito ng tiyak. Maganda si Imelin. At ang galing din ng pagsasalita niya. Siya ang bidang babae sa seryeng ito. Palakpakan para kay Amasley. Tapos na ang taping. Binabati kita. Direktor Yang, binabati kita sa pagtatapos ng shooting. Kailangan. Miss Lin, gusto ko sanang makausap ka saglit. Tungkol sa schedule mo sa susunod na pelikula. Direktor Yang. Opo. Medyo abala ang direktor. Pasensya na. Kailangan. Jay-Zia. Sa totoo lang, hindi naman masama ang kakayahan mo sa trabaho. Ang pangit lang ng panlasa mo. Ang taong napakabihira ay hindi mo pa kayang pahalagahan. Ang hilig ko sa mga ganitong klaseng kalokohan. Naku, mag-ingat ka sa personal mong buhay. Dapat mag-ingat ang artista sa reputasyon niya. Baka masira ang karir niya. Direk, anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko, ganito ang ibig niyang sabihin. Dahil lang naman sa pamumuhunan ni Yanju na 10 bilyon. Kaya nagpapadala sa pera, di ba? Inaapi lang ninyo kami mga artista. Sino ang umaapi sa iyo? Nalaman na ba ang totoo tungkol sa mga props noong nakaraan? Hindi ko alam kung sino ang nagpalit ng peke sa totoong gamit. Si Jiao Jiao. Hindi mo ba alam ito? Alam pala ng direktor ang tungkol sa mga props. Props? Anong props? Ang dapat mong itago ay ang dapat mong itago. At saka, ang lalaking may masamang asawa ay hindi yayaman. Yan lang ang masasabi ko. Shadow Emperor. Isipin mo ng mabuti ang gagawin mo.
Kuya JC. Hindi ka ba uminom ng gamot? Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na ako. Bakit mo ako pinapunta rito? Sa totoo lang, may isang sikreto akong sasabihin sa iyo. Anong sikreto? Ako ay hindi taga-mundo. Isang nilalang ako mula sa ibang planeta. Ano sa palagay mo? Natatakot ka ba? Nilalang mula sa ibang planeta. Oo nga. Subukan ba natin? Hindi ba't extraterrestrial ka? Bakit hindi ka natatakot o umiiwas? Bakit naman ako iiwas? Ang bihira naman ng pagkakataong maging ganito ka-proactive. Siyempre, sasamahan kita. Linsu. Kung ayaw mong tumawa, huwag kang tumawa. Hindi mo kailangang magpanggap sa harapan ko. CJ. Kung gayon, libre mo naman akong inulim. Ang Yongsu ay may magagandang tanawin at maraming mahuhusay na tao. Maraming masayang lugar doon. Samahan kita sa isang lakad. Magandang lugar yun para makapagpahinga. CJ. Tara. Cheers! Cheers! Napaka-stress ko. Kailan kaya ako matatapos sa misyon na ito? Sian, bakit ka ba ang hirap habulin? Ako. Lahat ng ito ay dahil sa paghahabol ko sa iyo. Sa ikasampung buhay na ito, napakahirap mong makuha sa bawat buhay. Sa buhay na ito, hindi ka ba makikipagkompromiso sa akin? Lasing ka na. Huwag ka nang mag-ingay. Sino ang nagsabing lasing na ako? Hindi ako lasing. Sobrang namimiss ko na ang bahay. Bahay. Saan ba ang bahay ninyo? Ang bahay ko. Nasa langit. Nagbibiro ka na naman. Ikaw. Ito ba ay? Ako. Mag-ingat ka. Achoo. Ikaw ba yun? 1,000 taon na. Napakasakit kitang namimiss. 如果我错了也简单，认定你就是答案。我不怕谁嘲笑我极端，相信自己的直觉。顽固的人不软肋，爱上你我不撤退。 Hihintayin kita. 我说过。 Ano? Sabi ko, napagdesisyonan ko lang ligawan ka. Hintayin ko lang na matapos ang proseso ng iyong diborsyo. Sasama na tayo pagkatapos. Ang ganda. Sa wakas, tinanggap na rin ako ng tadhana ko. Malapit na matapos ang misyon. Bakit hindi pa dumarating si Shen Jizi? Baka nagbago na ang isip niya. Linsu, bibigyan kita ulit ng isang pagkakataon para ma-enjoy mo pa rin ang pagiging asawa ng isang sikat na aktor at ang karangalang dala nito. Pero ang kondisyon ay kailangan mong makipaghiwalay kay Yanju. Oh, ganun ba? Ano nga ba si Jiao Jiao sa puso mo? Jiao Jiao. Siya ang laging pinakamahalaga sa puso ko. Pangalawa ka lang lagi. Kung ganoon,
Huwag na tayong magsalita pa. Magdiborsyon na tayo para pareho tayong maging malaya. Linsu, huwag kang bastos. Binigyan na kita ng paggalang. Huwag, huwag, huwag. Hindi ko kaya ang iyong paggalang. Ayaw mong tanggapin ang alok ko, tatanggapin mo ang parusa. Umalis ka na. Huwag kang magsisi. Hindi ako magsisisi. Serye sa panahon ng Republika ng China. Ang commander at ang kanyang mahal na asawa ay trending ngayon. Batay sa maaasahang impormasyon. Higit sa kalahati ng mga trending topics ay tungkol sa pag-arte ni Linsu. Maraming manonood ang naging tagahanga. Nominado para sa pinakamahusay na aktor ng taon. Kuya Jizzy, tingnan mo. Si Linsu, isang baguhan lang siya. Bakit siya nominado? Tapos yung mga negatibong balita niya dati. Bakit lahat iyong tinakpan? Baka, Yanzhou, ang makatanggap ng award na ito. Siyempre, dahil sa proteksyon ng mga maimpluwensyang tao. Sinasabi nila na ang insidente sa litrato ay mismo si Yanzhou ang nag-ayos. Kumalat ang balita sa labas na si Yanzhou ay naglalaro lang kay Linsu. Ngayon ay ganoon nakalaki ang perang ginagastos niya para sa kanya. Tunay na pag-ibig na kaya. Para sa taong katulad ni Yanzhou, maraming babaeng gaya ni Linsu. Madali siyang makakahanap ng kapalit. Pagkatapos niyang magsawa sa paglalaro, siya mismo ang magmamakaawa sa akin. Shen Jay-Z, matagal na kayong hiwalay ni Linsu. Noon pa man. Pero bakit parang ang laki ng pakialam mo sa kanya? Totoo bang may gusto ka na sa kanya? Kuya Jizzy, single ka na ngayon. Kailan kaya tayo magpapakasal? Kakadissolve ko lang ng kasal ko. Kung agad tayong magpapakasal, paghihinalaan agad tayo ng mga tao. Pagdating ng panahon, ang opinyon ng publiko, ay hindi natin masasabi kung ano ang magiging anyo. Ang kasal, ay pag-usapan na lang natin mamaya. Kuya Jize. Kuya Jize, mayroon ka pa bang pagtingin kay Linsu sa iyong puso? Nagsisi ka ba sa paghihiwalay natin? Jiao, mahal na mahal kita. Para sa'yo, iniwan ko na si Linsu. Paano ko naman hindi mamahalin ang tulad mo? Kailan kaya tayo magpapakasal? Ang kasal mamaya na lang. Pag-usapan na lang natin mamaya. Sige, hihintayin kita. Bakit simula nang umalis si Linsu? Lagi akong nasasaktan. Tuwing kasama ko si Jiao Jiao, hindi ko siya makalimutan. Ikakasal na ba talaga ako kay Jiao Jiao? Parang nagsisisi na ako. 有点后悔了。是用来留恋，还是用来珍藏Nakuha ko na rin sa wakas. Ang gwapo niya pa rin kahit profile lang. Hindi kaya mahalata kung hahalikan ko siya ng paligid. Pagandang umaga. Pagandang umaga. 遥远两端，爱挂在天飞。 Ikaw na malikot na bata ka. Nag-ingay ka buong gabi kahapon. Ano? Ang dapat kong parusa sa iyo. 准备好了，3, 2, 1 ，I'm always online，和你 one to one，爱开始扩散，我们连接了，穿越天空银河。Azu, tapos na ang aking gawain. Panahon na rin para bumalik ako sa aking planeta at makasama na ang aking pamilya. Azu, paalam na. 窗前明天。